Good evening uli mga kapatid. So welcome po sa ating topic ngayong gabi na ito. It's all about uh, purgatory, no? Isa po sa dogma ng simbahan na pilit po na nilalabanan ng atin po mga kapatirang protestante. Isyo di daw ito mababasa sa Biblia or kung ano pa man po ang kanilang mga uri ng reasoning na hindi lang naman po kayang abutin ng kanila pong pag-uunawa, no, dahil ito nga po ay isang napakamalalim na aral na ipinahayag ng Diyos sa simbahan at sa simbahan lamang. Okay? So, actually yung akin pong sanang itatopic or ang akin pong sasagutin na tuligsa yung ibinigay ni Brother Jared sa akin na video galing sa mga Baptist, no? Nag-request si Brother Jared sa akin na kung maaari daw sagutin ko. Sabi ko, sige bro, busy pa ako ngayon at pakikinggan ko muna. Natao na nabigyan ako ni Brother Angel ng ng schedule sa gabing ito. So pinakinggan ko nakarang araw. Tapos ang daming dapat iriba talaga no? So pumili lang ako doon ng ilang ilang mga sinabi ng pastor. Tapos binalikan ko kaganina, hindi na ma-play. Parang inalis yata, no? Both sa cellphone at sa laptop ko, hindi na talaga ma-play. So parang inalis yata nung nag-upload. Kaya medyo naghanap na lang ako, no? Basta purgatory lang ang topic. At sa awat tulong ng Diyos, nakahanap naman tayo. At yun uli si Silistay, no? Ang isang sumisikat na vlogger. Telistay pala, hindi Silistay. Telistay, isang sumisikat or sikat na vlogger ng pananampalatayang Kristiyano. I think born again yata yan, si Telistay, no? Na isa po sa kanya pong hilig ay ang tumuligsa din sa aral ng simbahan tulad po ng purgatory. Kaya ano man po yung sinabi niya, ngayon po sa video na pakikinggan natin, sasagutin po natin yan mga kapatid, matapos lamang ang isang paalala. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Bag sauce simbahan. Alright, sa mga bago pa lamang po sa atin pong programang Punto por Punto. Ito po ang inyong abang lingkod, si Brother John Ray, isa po sa taga-topic at taga-sagot, no? Dito po sa programa, mga kapatid. So meron po tayong YouTube channel, no? Na kasamang umiire kasabay ng Punto por Punto. At inaanyayahan ko rin po kayo na bisitahin ang ating pong channel at mag-like, mag-share sa mga video po na naka-upload. At paki-subscribe na rin, no? At pahit ang notification bell para palagi po kayong ma-update every time po na mag-upload tayo ng videos or magla-live din po tayo kasama ng Punto por Punto. Maraming pong salamat mga kapatid. So again, no? Atin pong pasadahan ito pong aral ng simbahan about purgatory na paborito din po ito ng mga protestante na tuligsain. Kasi nga daw hindi po daw ito biblical. Pero yun po ay nasa dulo lamang ng kanilang dila at wala po yung katotohanan na hindi po biblical. Biblical po lahat ng turo ng simbahan. Okay? So bago natin pakinggan ang video ni Tilistay, gusto ko lang basahin itong sinabi ng atin pong dogma sa Fundamentals of Catholic Dogma
page 482, no? Ito po ay de fide. Ibig po sabihin ng de fide, hindi po pwedeng palitan. Sabi po dito, the souls of the just which in the moment of death are burdened with venial sins or temporal punishment due to sins enter purgatory. So lahat po ng kaluluwa, no, ng mga just, no, mga matuwid na, ibig sabihin napatawad ng mga kasalanan, yung mga mortal sins, papasok pa rin po sa purgatorio, no, gawa ng atin pong mga venial sins na dapat pong linisin. Kasi ang purgatorio po, ayon po sa definition ng simbahan, ito po ay final purification. No, nasa CCC 1030 to 33. Yan po, babasahin din po natin yan mamaya, mga kapatid. So ngayon, pakinggan natin, no, si Silistay, kung paano niya po nilapastangan ang atin pong aral. Ang dami niyang sinabi doon. So pakinggan na lang natin. So Bro Jando, okay na ba bro? Okay. Walang music bro. Oo, nag-ano pala ako na ikaw pala gumamit ng Oo, audio na. Wait lang. kasi hindi rin ako marinig ka ganina eh. Oo. Mm-mm. Okay, so share audio muna ako rito. Ayan. Okay. Balik. Sir, any thoughts about purgatory? Ask question, guys. I'll answer you, but not my opinion. Sabi ng iba, tunay daw yung purgatory. Sabi ng iba, hindi. But it doesn't matter. Ano ang sinasabi ng Diyos about purgatory? So, pupunta tayo ng scripture to answer this question. Again, you can study, read the Bible, cover to cover, pero wala kayong makikitang purgatory. And purgatory is one of the most dangerous false teaching na maaaring paniwalaan ng isang Kristiyano. According sa Catholic theology, ang purgatorio ay isang lugar kung saan mapupunta ang isang Kristiyano kapag namatay siya para linisin ang kasalanan. Kumbaga, temporal punishment, temporaring pupuntahan ng isang Kristiyano habang nililinis ang kasalanan niya. But the scripture is very clear. It's all over the Bible na Jesus paid it all. Paid the full price of our sins. Kaya nga sinabi niya, it is finished bago siya mamatay. At ang sabi rin sa 1 John 2, verse 1 to 2, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. At sa 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once. Yung word na once, hindi naman sinabing twice or thrice. Once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the spirit. So the purgatory teaches us na hindi pa sapat ang dugo ni Christ, hindi pa sapat ang sacrifice niya, hindi pa sapat ang pagkamatay niya para linisin ang kasalanan natin. So if you believe in purgatory, parang sinampal mo na rin si Lord na, Lord, hindi pa sapat yung dugo mo, hindi pa sapat yung sacrifice mo, hindi pa sapat yung pagkamatay mo sa cross para linisin yung kasalanan ko. Grabe naman kayo kay Lord. That's form of blasphemy. The Bible is very clear na once you have faith and fully trust in Christ alone, covered ka na ng blood niya, covered ka na ng righteousness niya. Bayad na lahat ng kasalanan mo, past, present, future. He paid it all once and for all. Basahin ulit natin sa Hebrew 7:26. He is the kind of high priest we need because he is holy and blameless. Jesus Christ yan. Unstained by sin, walang kasalanan. He has been set apart from sinners and has been given the highest place of honor in heaven. Unlike those other high priests, kasi sa Old Testament, di ba, yung mga high priests, nag-offer sila ng sacrifice para i-cover yung sin nila for a year. He does not need to offer sacrifices every day. Hindi daw kailangan ni Jesus Christ mag-sacrifice every day. They did this for their own sins first and then for the sins of the people. Ito yung mga high priests, nag-offer sila para sa kasalanan nila at kasalanan ng ibang tao. But Jesus did this once for all, guys. Ang linaw, once for all. When He offered Himself as the sacrifice for the people's sins. So, no, mga kapatid,
purgatory is one of the most dangerous false teachings na maaari niyong paniwalaan na wala naman sa Biblia, unbiblical. Dahil parang binabackstab niyo na si Lord. Sinasabi niyo na namatay siya para sa wala. Namatay siya pero hindi pa sapat. Na parang sinasabi niyo na, Lord Jesus, kailangan ko pa pumunta ng purgatory para linisin ng mga natitira kong kasalanan kasi yung dugo mo kulang pa yan. Blasphemy. So ingat kayo and read your Bible. Bible is the absolute truth. Amen? Ayun mga kapatid, no? So, grabe talaga yung kaniyang mga sinasabi. Talagang napakabigat, no? Sa mga Kristiyano or Katoliko na mahina pa ang faith, pwede po niyang madaya mga kapatid. No? So, God willing, na nakita natin po ang kanya pong video para masagot po natin yung mga argumento niya. No? So, based po sa aking pag-aanalisa, 7 po yung arguments na kanyang binigay. No? Una, sabi niya, wala daw purgatory sa Bible. Ito yung pinaka-owner niya. So, I don't know kung ano yung pinupoint niya doon. Kung ang pagkasabi ba niya na walang purgatory sa Bible, yun bang letra por letra or letter by letter na mabasa talaga natin purgatory? Or yung concept of the purgatory? Alin man po sa dalawa, hindi ko po alam, no? So, gayon pa man, kung ang tinutukoy niya is yung letra por letra, well, hindi po tayo tinuruan ng simbahan mga kapatid na dahil may purgatory kasi nabasa sa Bible ang letra. Hindi po yun ang turo ng simbahan. Pero para po sa mga protestante na naghahanap ng letra por letra, magbasa po kayo ng Spanish Bible. Okay? Nandun po yan nakalagay, 1 Peter 3:18 at sa iba pang verses na ang sinasabi, purgatorio. So may letra po talaga. No? O sa Spanish naman, purgationem. Nasa Hebrews naman po yan mababasa. Pero hindi po kasi yan ang turo ng simbahan. Hindi po particular ang simbahan sa kung mababasa sa letra. Kasi against po iyan sa biblical principle na itinuro ni St. Paul. No, basahin muna natin ang turo ni St. Paul mga kapatid sa 2 Corinthians 3:5 to 6, no? Ito po ang sabi ni St. Paul mga kapatid. Oh, wait 2 Corinthians 3:5 to 6. Sabi dito ni St. Paul, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So, hindi po, mga kapatid, maganda yung prinsipyo na nag-after lang po tayo sa kung ano ang mababasa. Okay? Dahil kung hindi na mababasa, hindi mo na paniniwalaan. Yun po ang sinasabi ni St. Paul, na hindi kami nangangaral ayon sa nasusulat lang, kundi ayon sa Espiritu. Dahil ang turo po ng simbahan ay from the Holy Spirit po, mga kapatid. Okay? So hindi po nagtuturo ang simbahan na may purgatorio kasi may nababasang purgatorio na letra. Hindi po ganun. Ang itinuturo ng simbahan, concept. The concept of purgatory. Ano ba itong purgatory? Okay? Then, nasa Biblia ba yan, yung purgatory na yan, na konsepto na itinuturo ng simbahan? Yun ang ating alamin. Okay, so tingnan muna natin ano ba ang purgatory according to the teaching of the church, mga kapatid. So, dito po sa aklat po ni Bishop Laramoro, no? Ito po ang kanya pong sinabi, mga kapatid. Basahin po natin ano bang purgatory. Sabi po dito, what is purgatory? Purgatory is a place of temporary punishment for those who have died in the state of grace but have not fully satisfied God's justice for all punishment due their sins. No? At meron pang sinabi dito, purgatory is a middle state were souls destined for heaven. Destinado na po sa langit ang mga napupuntang purgatorio, mga kapatid. Are detained and purified. Why there is a purification? Mamaya basahin muna natin. Souls in purgatory cannot help themselves for the time for meriting a past, but they can be helped by the faithful on earth by prayers and good works. So is the doctrine
of the existence of purgatory reasonable. The doctrine of the existence of purgatory is not only reasonable but its negation is eminently contrary to reason. No? It is taught in Holy Scripture. Malinaw po yan mga kapatid. No? Taught in Holy Scripture and has been taught by the church from the very beginning. So andun po yung concept sa Bible mga kapatid according po kay Bishop Laramoro. Like, dito po sinabi, yung binasa natin pangalawa, sabi dito, purgatory is a middle state, no? Estado siya, no? Where souls destined for heaven are detained. So, detained muna doon, unpurified. Mayroon pa palang tinatawag na purification, although, mga kapatid, we are already purified by the blood of our Lord Jesus Christ. No? Meron pong tinatawag na final purification. Yan po ang purgatory. At si Panginoong Jesucristo din po ang nagsabi niyan, mga kapatid. No? Tandaan natin, ang naglilinis sa atin dito sa lupa, ang kanyang dugo. No? Ang kanyang dugo ang naglinis sa lupa. Pero tingnan nyo anong sinabi ni Panginoong Jesucristo, mga kapatid. In Mark 9:49, ito po ang ating mababasa sa Good News Translation. Everyone will be purified by fire, as a sacrifice is purified by salt. Hindi po yan yung kamatayan niya sa krus, mga kapatid, kasi purified by fire. Okay? Si Panginoong Jesucristo po nagsabi, at sino nang ipapurified by fire? Everyone. Everyone will be, so this is future tense, will be purified by fire, mga kapatid. It's very biblical ang turo ng simbahan about final purification. Saan ba natin mababasa ang teaching ng simbahan about final purification? CCC 10:30 to 33. No? Papakita lang natin yung heading, mga kapatid, ng ating pong aral. Sa CCC 10:30 to 33, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Okay, pakita ko sa inyo. No? Wait Ayan. So ito po, mga kapatid, the final purification or purgatory. No, sabi dito, all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification as what our Lord Jesus says, mga kapatid. Sa binasa natin kaganina, everyone will be purified by fire so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Sa 31, the church gives the name purgatory to this final purification of the elect. Okay, yun pong purgatorio, no? Yun po ang ipinangalan sa tinatawag na final purification, mga kapatid, which is entirely different from the punishment of the damned. Ibig sabihin yung sa impyerno, completely different po ito kasi doon po is, ano na po yun eternal damnation na po yung impyerno. The church formulated her doctrine on faith on purgatory, especially at the councils of Florence and Trent. The tradition of the church by reference to certain text of scripture speaks of cleansing fire. So itong cleansing fire, mamaya ipapakita ko sa inyo saan to sa Bible. Kasi sabi nila wala daw sa Bible No. Nasa Biblia po yan at ipapakita ko sa inyo. Yung cleansing fire po na yan po ang purgatorio. According kay St. Paul, at ang paliwanag na ipapakita ko sa inyo, paliwanag ng mga protestante na scholar. No? Hindi po nila ma-deny na yun pong apoy na naglilinis, meron po yan sa Bible, mga kapatid. Okay? So yun po ang ating pong sagot sa kanyang unang sinabi na walang purgatory sa Bible. There is the concept of purgatory, mga kapatid. According po kay Panginoong Jesucristo, everyone will be purified by fire. Hindi po yun yung paglilinis sa dugo. Iba po yung paglilinis sa dugo, iba po yung paglilinis sa apoy. Okay?
Sinabi na po ng mga manunulat ng Biblia, ang ating mga apostles na tayo ay nalinis sa dugo ni Panginoong Jesucristo. Pero iba po yung sinabi ni Panginoong Jesucristo na purified by fire. Magkaiba po, dalawang magkaiba po yun. Kaya nga, ang simbahan, linaro yan ng simbahan na yung purified by fire, yun ang final purification bago tayo makapasok sa langit. Dahil, mamaya, i-explain ko sa inyo kung bakit ganoon ang turo ng Biblia at ng simbahan. Dahil po sa kabanalan ng Diyos, mga kapatid. No? So, ito sa kanyang pangalawang sinabi, dangerous teaching daw. No? Narinig nyo naman na ang purgatory is one of the very dangerous teaching. I don't think so, mga kapatid. Dahil according to the Bible, ang dangerous teaching, according sa Bible, yung mga hindi isinugo or inutusan na mangaral. Sabi ni St. Paul in Romans 10:15, ito po ang sabi ni St. Paul, mga kapatid. At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? So ito po yung tanong natin sa mga protestante. Sino ba nagsugo sa kanila upang mangaral sa salita ng Diyos? Huwag lang sabihin Biblia, kasi hindi naman nagsalita ang Biblia sa kanila, nagbasa lang sila eh. No? Malinaw po dyan, mga kapatid. Paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Halimbawa, yung pinakinggan natin kagayon na si Telestay, sino nag-utos sa kanya na mangaral siya? Hindi ho ba, mga kapatid? Kasi delikado kasi eh. Delikado na nangangaral ka tapos wala ka namang authority dahil hindi ka inutusan. Dahil hinula na po yan ni Panginoong Jesucristo na maraming paparito. Yung mga paparito na yan, yun po yung mga hindi inutusan. Sabi po ni Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:4, 11, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Ito yung mga hindi inutusan, mga manliligaw. Sa 24:11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. So sila po yung mga dangerous. Ito po yung mga dangerous, hindi po ang aral ng purgatorio. Mga kapatid, yung mga nangangaral na hindi naman inutusan, sila yung dangerous. No? Sabi ni Apostle Peter, nung una may mga huwad na propetang lumilitaw sa Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Ano daw? Mga guro, no? Mga guro na lihim magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. So, ito po yung mga taong hindi inutusan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal sila'y mapapahamak. At marami silang may hikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, linlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. At ang isip lang pinagsasabi nila eh. Wala daw sa Bible kasi hindi mababasa. Ano yung hindi mababasa? Yung letra, hindi naman yun turo ng simbahan eh. Na dahil may purgatorio kasi may nabasa. Hindi ganon. The concept of purgatory, yan ang turo ng simbahan, mga kapatid. Matatagal ang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So ito po yung mga taong delikado, mga dangerous, not the doctrine of purgatory, mga kapatid. Ito mga taong hindi inutusan. Paano ko nasabi na sila yung mga taong hindi inutusan, mga kapatid? Dahil it's very explicit in the Bible. Sino ang inutusan ng Diyos para mangaral sa kanyang salita? Mga kaparian. 1 Peter 2:9, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Pakita ko sa inyo. Kaya, ang dangerous sila, mga protestante na mga ngaral, hindi po ang turo ng simbahan. Okay, sabi po ni San Pedro, ito po. Ngunit kayo, isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Sino daw ang pinili na magpahayag ng kanyang mga kahangahangang gawa? Pari. Tayo, pinamumunuan tayo ng mga kaparian. From Pope to cardinals, down to bishops, hanggang sa mga ordinary priest, mga kapatid. Sila ang pinili upang magpahayag. Hindi po yung mga protestanteng sulpot lang.
sa panahong kasalukuyan. So again, the doctrine of purgatory is not dangerous. The dangerous is them. No? Sila yung mga nagpoprotesta sa turo ng simbahan, sila ang dangerous, not the teaching of the church per se. Like purgatory, mga kapatid. Then sabi niya, Jesus paid it all. It is finished, no? Yes, tama. Hindi naman dinidinay ng simbahan na Jesus paid it all. Once and for all nga, 'di ba? Sabi sa Hebrews 10:10 to 14, once and for all. So does it mean na wala nang paglilinis pa sa mga kasalanang iyo pang magawa after mong magkasala? Hindi po, kasi si Panginoong Kristo po mismo nagsabi, no? Dadalisayin kayo sa apoy. You will be purified by fire. Iba po yung purified by fire sa paglilinis sa dugo. Magkaiba po yun. Iba po yung dugo sa fire, mga kapatid. Dalawang magkaibang context po yun. Yung tinapos si Panginoong Kristo, yung pagpapako niya sa krus. It is done already. It was done already. Yun po ang tapos na hindi na po siya magpapapako muli para iligtas tayong muli. Hindi na. Ang paraan niya ng paglilinis, apoy na, sabi niya, you will be purified by fire. Hindi na siya magpapakong muli. Yun po ang ibig sabihin na paid it all and finish na. Yung kanyang pagpapako, yun ang na-finish. Pero yung paglilinis ng Diyos, hindi po doon nagtapos sa pagkamatay niya sa krus, mga kapatid. May ginamit siyang reference dito, 1 John 2:2, no? Tandaan niyo ang sinabi niya, finish na, natapos na ang paglilinis sa pamamagitan daw ng dugo. So basahin natin ang 1 John 2:2 kasi out of context eh. No, 1 John 2:2, ito kasi ang ating mababasa, mga kapatid, no? Si Kristo ang handog sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. O kita mo, pinatawad ng ating mga kasalanan. So para sa kanila, ito po yung para sa kanila na paid it all daw. So ibig sa kanila, ibig sabihin kahit pa magkasala ka, bayad na eh. Para bang binayaran na pati ang ang tubo, mga kapatid. Oh. So napakalaking kalukuhan po 'yan, no? I-direkta natin hanggang 4, mga kapatid. Kasi sa kanila wala na eh. Wala nang wala nang paglilinis pang muli kasi isang beses lang sa kanila. I-direkta natin hanggang 4. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Mayroon pa palang pagsunod. Paano mangyari pag hindi ka makasunod? O 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Sinungaling ka pala eh. Kahit pa nalinis ka na dito sa lupa, kung hindi ka naman sumunod sa utos ng Diyos, sinungaling ka. Question, makakapasok ka ba sa langit kapag nagsisinungaling ka? Mga kapatid, o Pahayag 21:27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Hindi ka pala makakapasok sa langit eh. Hindi ka pala makakapasok sa langit kung hindi ka, kung magsisinungaling ka. Paano ka ba makakapagsinungaling? Ang nagsasabing nakikilala mo ang Diyos pero hindi ka naman pala sumusunod sa kanyang utos. So hindi ka pala makakapasok sa langit. Kita niyo, mga kapatid, paano sila magbasa ng Bible? Out of context, di ba? Isang talata lang, tas yun na. Hindi na nila titingnan ang mga preceding verse kung paano kinunik iyon ni Apostle John. Kaya mali po yung kanya pong reference na kinuha, no? Mali ang kanya pong pag-aakala na dahil paid for all na, finish na daw, kaya kahit pa magkasala ka, hindi ka nalilinising muli. Hindi po yung ganoon. Sa Panginoong Kristo po muli nagsabi, everyone will be purified by fire. Yun ang maglilinis sa iyo. Kasi meron kasing pagsisinungaling na hindi po ikaka-impyerno. Yung kasing malaking pagsisinungaling, yun po ang makaka-impyerno. 21:8 ng Revelation. No? Mapupuntang impyerno ang magsisinungaling. Ibig sabihin yung talagang sobrang liar.
Pero may mga pagsisinungaling na sabihin nating yung mga white lies. O kaya nga white lies kasi parang may itinago ka lang, no? Halimbawa, ayaw mong sabihin sa nagtanong kung nasaan yung taong hinahanap niya kasi papatayin. O pag sinabi mong hindi mo nakita, pagsisinungaling pa rin yan eh. White lies yun. Pero yung lies na yun para isalba yung buhay ng gustong patayin. Di ba? Kasalanan pa rin yun. So, ibig sabihin, hindi ka pa rin makapasok sa langit kasi nagsinungaling ka. Pero hindi yung makaka-impyerno. Eh kung hindi yung makaka-impyerno, hindi ka pa rin makapasok sa langit kasi sinungaling pa rin yun, saan ka ilalagay ng Diyos? That is why may purgatory. Para yun sa mga venial sins like maliliit na pagsisinungaling, yung white lies. Mga kapatid. Isa po yan. Then, ang isa pa sa ginamit niya is 1 Peter 3:18. Dito nga ako na dito ako na natawa kasi putol-putol talaga sila magbasa mga kapatid, no? 1 Peter 3:18. Hindi niya naunawaan to eh. No? Kaya daw paid for all kasi ito ang nakasulat sa 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ano daw? Si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan. O, minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng lahat. So again, ang kanyang unawa dito is pati yung future sins niya, pinatawad na rin mali mga kapatid. Dahil una-una yung context po ng talatang ito, hindi naman po sa future sins. Kundi doon sa mga taong namatay na inilagay ng Diyos sa isang lugar na tinatawag na spiritual place na bilangguan ng mga espiritu, mga kapatid. Idirekta natin sa 19, no? Kasi 18 lang siya, pero sa 19, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritu na kabilanggo. Mayroon palang lugar na pinuntahan ni Panginoong Jesucristo nung namatay siya na tinatawag na bilangguan ng mga espiritu. Anong lugar yan, mga kapatid? No? Anong lugar yan? Na tinawag ni San Pedro na bilangguan ng mga espiritu. O kung hindi yan purgatorio, ano yan? Mga kapatid. So, rhetorical question to sa mga protestante, ano ang tawag sa lugar na ito kung hindi purgatory? No? Kung pangangalanan nyo ito ng isang lugar, kahit ano pang ipangalan nyo dyan, wala kaming pakialam. Pero ang simbahan, pinangalanan niyang purgatory ang lugar na yan. Pangalanan nyo kahit anong gusto yung ipangalan dyan, wala kaming pakialam. Pero ang simbahan ang nagbigay ng pangalang purgatory. That is the place na sinasabi ng simbahang purgatory. Yan ang lugar kung saan ka i-detain para linisin. At huwag yung sabihing impyerno yan. Kasi tingnan mo kung anong sinabi dyan. Sa kalagayang ito, nagpunta siya, ibig sabihin si Panginoong Kristo nagpunta sa lugar na ito at nangaral. Nangaral ang ating Panginoong Kristo sa espiritu, bilangguan ng mga espiritu. Hindi yan impyerno. Diba sa kanila, dalawa lang, impyerno at langit. Hindi yan langit kasi sa langit wala nang pangangaral doon kasi saved na yun eh. Impyerno ba yan? Hindi rin. Bakit? Babasahin natin ang pahayag 14:10. Impyerno ba yan? Sa pahayag 14:10, sabi dito, paiinumin ng Diyos ng purok alak ng kanyang puot na ibinubuhos sa kupa na kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre, ito ang impyerno. Sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Sa harapan ng kordero, mga kapatid, pahihirapan ng apoy at supre ang mga nandoon. Pahihirapan. Kaganina, yung binasa natin, hindi paghihirap yun, pangangaral. Basahin natin uli. Anong sinabi doon kaganina? Sa 19, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Anong lugar yan na pinapangaralan ni Panginoong Jesucristo na hindi yan impyerno? Kasi ang sinabi ni St. John, sa impyerno, pahihirapan sa harap ng Diyos ang nandoon. Kaya hindi po yung impyerno ang 1 Peter 3:19. Hindi niya kinonekta kasi
ang binabasa niyang 1 Peter 3:18. So ang sinasabi dun sa 1 Peter 3:18 na namatay ng minsan para sa kasalanan ng mga nasa bilangguang espiritu ng bilangguan. Bilangguan ng espiritu pala. Yun ang binayaran. Hindi po tayo kasi wala pa tayo sa panahon na yun. Mga kapatid, wala pa tayo sa panahon na yun. Bakit tayo babayaran? Wala pa naman tayo nag-exist sa panahon na yun. Ang binayaran lang nung panahon na yun kung sino yung mga umiiral na tao, patay man o buhay, sa panahon na iyon. Sa lahat ng mga nanampalataya kay Panginoong Jesucristo, bayad yon. O sa mga hindi pa nanampalataya, hindi pa bayad yon. Kasi ang ano ng Diyos, ang kaniyang kondisyon para mabayaran ang kasalanan ng tao, manampalataya ka kay Kristo. O sa mga hindi nanampalataya, hindi pa bayad yon. Sa mga nanampalataya, doon pa ang kabayaran. At doon sa mga namatay na nasa bilangguan. Hindi po impyerno yun, mga kapatid. Hindi rin po langit yun. Again, ang langit is wala ng pangangaral doon. Kasi save na yung mga nasa langit. Hindi rin purgatorio, ay hindi rin impyerno. Kasi sa impyerno, pahirap sa harap ni Kristo ang dadanasin ng mga taong nandoon. Yung pinuntahan ni Panginoong Jesucristo, napakalinaw, literal pa, pinangaralan. O ano yung pangalan sa lugar na yun na pinuntahan ni Panginoong Jesucristo na pinangaralan? Kung hindi impyerno. O kung hindi purgatorio. Sorry, no, kung hindi purgatorio, mga kapatid. No? Again, rhetorical question. Ano ang pangalan sa lugar na yan? Mga protestante. Pangalanan nyo na kung ano mang ipapangalan nyo dyan, wala kaming pakialam. Dahil ang simbahan, pinangalanan ng simbahan yan, purgatory. Kaya huwag nyo hanapin ang letra, hanapin nyo ang konsepto ng katuruan ng simbahan. Okay? Pang-apat na sinabi niya, purgatory teaches us na di pa sapat ang dugo ni Christ, di pa sapat ang sacrifice, di pa sapat ang kamatayan para linisin ang kasalanan. Fallacy of Stroman, mga kapatid. Tinuturuan daw tayo ng teaching ng purgatory na di pa sapat ang dugo ni Kristo. Saan mo nabasa yan? Sila ang gumagawa ng argumento, ipinapahid sa atin. Hindi yan ang turo ng simbahan kung bakit may purgatory. Ang turo ng simbahan, again, basahin natin bakit may purgatory, mga kapatid. Basahin natin ano ang turo ng simbahan. Bakit may purgatory? O basahin natin ulit ang sabi ni Bishop Laramoro. Is the doctrine of existence of purgatory reasonable? The doctrine of the existence of purgatory is not only reasonable, but its negation is eminently contrary to reason. So yun daw mga nagni-negate sa turo na ito is contrary to reasoning, no? It is taught in Holy Scripture. Tinuro yan ng banal na kasulatan and has been taught by the church from the very beginning. Turo yan ng Biblia according sa aklat natin. No? Turo yan ng Biblia. Kaya may purgatory kasi tinuro yan ng Biblia. Hindi nyo lang alam kung saan at paano ipaliwanag yan. Kasi wala kasi sa inyo ang fullness of truth. Wala sa inyo, nasa simbahan eh. Then, ano pang sabi niya? If you believe in purgatory, parang sinampal mo na rin si Lord. No. Actually, ang hindi papapaniwala sa aral ng purgatorio, ang siyang sampal sa Diyos. No? Sinampal mo yan kasi ang nagturo sa doktrina ng purgatorio, una-una ating Panginoong Jesucristo. No? Sabi niya, everyone na, lahat will be purified by fire. Hindi yung dugo kasi fire nga eh. Iba yung ipipurify niya tayo sa kanyang dugo, iba din yung purification by fire. Dalawang magkaibang bagay yun. Huwag yung pag-isahin yun, mga protestante. Ano ba kayo? Turo ni Kristo yan. Purified by fire. Yan ang turo namin. Ang purgatorio is cleansing fire. Final purification. Basa ba sa Bible? Nabasa. Mark 9:49, si Kristo mismo ang nagturo. O pangalawa, sino pa ang nagturo sa doktrina ng simbahan? The Holy Spirit. John 14:16, 17, 26. Revelation 2:7,
And then Revelation 3, makikinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Sino daw nagsasabi sa iglesia? Ang Espiritu. Kaya ano man po ang turo ng simbahan, hindi po kayo yan. Wala naman po kayong pari eh. No? Ang tanging alam nyo lang kumontra sa turo ng simbahan, pero hindi kayo ang inutusan ng Diyos para magturo, mga kaparian. Yan po ang katotohanan dyan. Mga kapatid. Okay? Sabi niya, form of blasphemy daw. No? Pang-anim niya, form of blasphemy. Ang teaching of purgatory, no. Dahil ang blasphemy sa Bible, ito po mga kapatid. No? In Matthew 12:31 to 32, ito po ang blasphemy. Sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. That is the blaspheme. Blaspheme act. Yung mga laban sa sinasabi ng Espiritu. Saan ba nagsasabi ang Espiritu Santo? Sa iglesia. Ang sabi ng iglesia, may purgatory. Yung mga walang Espiritu Santo, sabi nila, wala daw purgatory. So yun ang blaspheme, mga kapatid. Napakalinaw eh. Biblically speaking, mayroon talagang purgatory eh. Ayaw lang nila, mga kapatid. Diba? At itong pagkasabi dito, mga kapatid, sa teaching ng simbahan na ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Hindi daw patatawarin na ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito, ibig sabihin sa buhay ka pa o sa panahong darating. No? Nakuha nyo ba yung explanation ni Lord Jesus? Hindi patatawarin ang magkakasala laban sa Espiritu sa panahong ito o sa panahong darating, ibig sabihin sa next life. So kung mayroong hindi mapapatawad, mga kapatid, kung mayroong hindi mapapatawad sa panahong darating, mayroon ding mapapatawad sa panahong darating. No? Logic lang yan eh. Kung sa kabilang buhay, yung panahong darating sa kabilang buhay po yun, kung mayroong mga kasalanan hindi mapapatawad sa kabilang buhay, hindi mapapatawad, mayroon ding mapapatawad. Oh. Eh ano yung lugar na yun na pwede pang patawarin ang kasalanan ng mga nasa kabilang buhay? Purgatory po yun. Yan po ang explanation ng mga church fathers dyan sa Matthew 12:31 to 32. At ang against sa bagay na iyan, yun po ang blasphemous act, mga kapatid. Hindi po ang teaching of purgatory. Teaching ng mga protestante na labag sa purgatory ang blasphemous. Hindi po ang teaching ng purgatory per se. O itong pang-7, bayad na lahat ng kasalanan. Past, present, future. Saan kaya nabasa niya yan? Bayad na daw lahat. Yung sinasabi ko kanina na pati yung future sins bayad na. Kaya nga once always save sila eh. Si Tilistay, once always save yun. Kaya kahit magkasala pa siyang muli, bayad na daw siya. Saan yun? Mga kapatid, mayroon bang revelation sa Bible na past, future, saka present, no? Past, present, future, bayad na. Oh, parang umutang lang ng mga kapatid, umutang ng pera, tapos nung mayroon na siyang pangbayad, pati yung interest binayaran, pati yung tubo binayaran. Hindi po ganun. Kasi hindi po pwedeng bayaran ng Diyos ang taong hindi pa nag-i-exist. Tandaan natin, namatay si Panginoong Kristo 2,000 years ago. Hindi pa naman tayo, wala pa naman tayo doon, bayad tayo. Di ba? Ano tayo babayaran? Wala pa naman tayo sa panahon yun. Tayo yung future eh. O na-receive lang naman natin yung kabayaran ng ating mga kasalanan, yung paglilinis sa atin, nung nanampalataya tayo. Yun po kasi ang kondisyon. No? John 3:16 at John 6:40 na ang sino ang sumampalataya ay hindi na mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O yun po ang yun po ang kondisyon doon sa paglilinis, mga kapatid.
Pero yung future sins mo, ano yun? Meron ka ng license to do evil? Di ba? Wala po, napakalaking kalukuhan. By the way, ang ginamit naman niya kasi dito is Hebrews 7:26-27. Basahin natin ang Hebrews 7:26-27. No? Kasi misinterpret niya eh. Sabi niya dito sa 7:26-27, sa makatuwid si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus. Minsan lang siya naghandog. Sabi niya kaganina, di ba? Minsan lang siya naghandog. At ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. So ang unawa niya dyan, past, present, and future. Wala namang sinabi dyan eh, na pati yung future sins mo, bayad. Wala namang ganun. Ang sinabi dyan, minsan lamang naghandog si Jesus. Yung kanyang kamatayan, minsan yun. Hindi na muling mangyayari yun. Mga kapatid. Pero hindi sinabi dyan na pati yung mga future sins mo bayad. Walang ganun eh. Walang ganun na revelation. No? Kung ididirekta mo lang ang Hebrews 7, idirekta mo sa chapter 10. O sino yung mga tinubos, mga nilinis na nagkasalang muli, ligtas pa rin ba sila? O basahin natin sa 10 mga kapatid. Direkta lang natin sa Hebrews 10, 26-27 naman. Kaganina 7:26-27. Ngayon naman Hebrews 10, 26-27. O ito mga niligtas to. No? Niligtas na ng Diyos to. Pero nung nagkasala sila, ililigtas pa rin ba sila? O ito, basahin natin mga kapatid. Matapos natin malaman at tanggapin. Tandaan nyo ang binasa niya kaganina, Hebrews 7. Ngayon, ang binasa natin, Hebrews 10. Okay? Hebrews 10, 26-27 ang binasa natin. Sabi dito, matapos nating nalaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala. Sadyaan pa rin nating magkasala. Sabi ba ni St. Paul dyan, kahit pa na sadyain nating magkasala, kasi, wala nang problema kasi bayad na yun. Hindi. Sabi ni St. Paul, wala nang handog na maialay pa. Yun ang sinasabi na si Panginoong Jesucristo, hindi na siya katulad ng ibang mga pari na araw-araw nag-aalay. Dito, wala nang handog na maialay pa kasi isang beses lang siya nag-alay ng buhay. Para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Bakit maiimpyerno ngayon mga kapatid ang nagkasalang muli? Kung bayad na ang future sins, bakit maiimpyerno, sabi ni Paul? Parehas lang na aklat ang binasa natin. Diba? Sa kanya, dahil protexting siya, may nabasa lang siya na minsan lang namatay para sa mga kasalanan. Ang ibig niyang sabihin na doon, pati yung future sins, hindi po. Si St. Paul ang nasumulat ng Hebrews, si St. Paul ang nagpaliwanag na kapag nagkasala kang muli, sinadya mo magkasalang muli, impyerno ka na. Di ba? Yun sinabi ni St. Paul eh. So dito natin nakikita na mali-mali po ang kanilang pagbabasa ng Biblia. Sikat pa naman yun. Ang daming sumusunod sa kanya. Akala nila tama ang pinagsasabi nun. Mali po yun mga kapatid. No? Tandaan po natin mga kapatid, no? Ang purgatory po is bunga po to sa pag-ibig at pagiging just judge ng Diyos. Yan po kasi ang sinabi sa Salmo 7:11. No? God is a just judge. So, ang Diyos ay hindi lang siya pag-ibig. Pero isa din siyang hukom na matuwid, mga kapatid. So, ang hukom niya sa tao, of course, sabi ni St. Paul sa 1 Timothy, 2 Timothy 3:10, 2 Corinthians 5:10, mga kapatid. Ito ang hukom ng Diyos sa atin sa huling panahon. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito.
So ano man po yung gawa natin dito sa mundong ito, may kaakibat po iyan na or karampatang hukom, mga kapatid. So ibig sabihin, kung ang gawa mo puro pagkakasala, impyerno po yan. Alam naman po nating lahat yan. Diba? Paparusahan sa impyerno yan. Binasa na natin kanina, Hebrews 10:26-27, paparusahan sa impyerno. Ngayon naman, kung kabutihan naman ang gawa mo, tulad ng mga apostol na talagang namatay sila sa pag-ibig ng Diyos, namatay sila sa paggawa sa kalooban ng Diyos, direkta langit ka po, mga kapatid. Paano kung yung ginawa mo, hindi naman ganun kasama? Diba? So, hindi ka pwedeng itapon sa impyerno kasi ang Diyos ay matuwid na hukom. Hindi siya maghahatol ng higit sa nagawa ng tao. Yung example ko kanina, nakagawa ka ng white lies. Lies pa rin yun, kasalanan pa rin yun. So, itatapon ka ba ng Diyos sa impyerno? Dahil lang nakagawa ka ng white lies? Of course, hindi, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay matuwid na hukom. Kung dito sa lupa, ang mga husgado natin, hindi sila nagpapataw ng hukom na higit sa iyong nagawa, how much more ang Diyos? Ang Diyos ang pinaka-hukom o pinakamatuwid sa lahat ng hukom, ang Diyos, mga kapatid. Yung mga ano natin nga, mga husgado natin dito sa mundo, marunong silang magnilay kung dapat ba itong i-life sentence ang kasalanan o hindi. Di ba? Kasi ganyan ang tunay na hukom, ganyan ang matuwid na hukom. Marunong magtimbang, marunong magbigay ng kaparusahan ayon sa nagawa ng akusado. So kung nakagawa ka ng kaunting kasalanan, halimbawa ang marami ngayon, sobrang gutom, kumuha ng tinapay sa tindahan para lang makakain. May iba pa, kumuha ng gatas para sa anak niya. Diba? Kasalanan yung pagnanakaw Pero i-impyerno mo ba yung mga yun dahil sa kagutuman? Of course, hindi. Mga kapatid, lalo na yung mga bata na walang kamuwang-muwang. Pwede po yan sila mapuntang purgatorio kasi kinakailangan nilang pagbayaran ang mga kasalanan na kanilang nagawa. Then, kung hindi sila pwede sa impyerno kasi maliliit lang na kasalanan yun, pwede din ba sila sa langit? Hindi rin. Binasa natin kaganina, 21-27 sa Revelation, walang anumang marumi ang makapasok sa kaharian ng langit. So hindi rin sila pwede sa langit, hindi rin sila pwede sa impyerno. Saan sila ilalagay ng Diyos? Kaya nga ang sabi ni Panginoon Kristo, ang lahat ay lilinisin. Ang lahat ay lilinisin sa apoy. At yan po ang ipinahayag ni St. Paul. Nakita po ni St. Paul ang lugar na yan, mga kapatid. Sa kanyang pangangaral, nakita niya yan. Pinakita ng Diyos sa kanya yan, ipinangaral niya yan. 1 Corinthians 3:13-15. Diyan po yung apoy na sinasabi ng simbahan, cleansing fire. Na pag napunta ang tao dyan, masusunog siya pero maliligtas pa. Hindi yan impyerno. Kasi sa impyerno, ang sunog sa impyerno, wala nang kaligtasan. Forever damn yun. Binasa natin kanina, 14:10 ng Revelation at even Revelation 20:10 and Mark 9, 43-48, mga kapatid. Mayroong impyerno na o may apoy na wala nang kaligtasan. Yun ang impyerno. Mark 9:43-48. At yung 14:10 ng Revelation at Revelation 20:10. Pero mayroong binabanggit sa Biblia na apoy nagsusunog ng mga gawa pero may kaligtasan pa, mga kapatid. Basahin natin, no? 1 Corinthians 3:13-15, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa. Kaya, kikilatisin ang gawa, mga kapatid. Kikilatisin ang gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. O yung gawa ng tao, kikilatisin yan sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy. Tandaan nyo ito sa pamamagitan ng apoy ang pagkilatis ng gawa ng tao. Sa kailan? Sa paghuhukom. Okay? Sa paghuhukom, mayroong kung sa mga ano yung sinabi ko kanina? Pagkilatis
no, pagkilati sa gawa sa araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng apoy. Itong apoy, ito yung binasa natin kaganina sa turo ng simbahan na cleansing fire. Yan po ang purgatory, mga kapatid, no? Apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Individual po yan, mga kapatid, sa araw ng paghuhukom. Individual yan, no? Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon, ibig sabihin yung mga gawa mo ay hindi masunog. Ibig sabihin, mabuti talaga yung mga gawa mo, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ibig sabihin, mapupunta ka na ng langit. Kung yung mga gawa mo talaga talagang sa mata ng Panginoon talagang kalugod-lugod katulad ng mga propeta, si Father Abraham, sila mga apostol, 'di ba? Talagang kalugod-lugod sila kanila mga gawa, talagang hindi na kinakailangang sunugin pa ng Diyos. Kasi na talaga sila, talagang 100% ng sumunod sa kalooban ng Diyos. So yan ang gantimpala nila sa langit agad. Oh, how about sa 15? Ngunit kung masunog naman ang iyong gawa, mawawalan siya ng gantimpala. Ibig sabihin, hindi ka pa mapupuntang langit. So, iimpyernuhin ka ba? Hindi. Bakit? Anong sabi? Gayunman, maliligtas siya o maliligtas pa rin. No? Kaya lang para siyang nagdaan sa apoy. Ano yung apoy na yan na nadadaanan ng isang taong susunugin para sa kanyang mga gawa? Ano yung apoy na yan, mga kapatid? Yan yung tinuturo kaganina sa simbahan na purgative state. Purgatory. Cleansing fire. Mga kapatid. Napakalinaw yan. No, aral ni St. Paul ang purgatory, mga kapatid. 1 Corinthians 3:13-15. May apoy na sinasabi si St. Paul na kikilati sa gawa ng mga tao at kapag nasunog ang gawa na iyon ng tao, ibig sabihin, mawawala ang kanyang gantimpalang kaligtasan. So, mapupunta pa siya sa apoy, pero may kaligtasan pa. O basahin natin ang explanation ng mga Protestant scholars. Ano ang sinabi ng mga Protestant scholars sa apoy na yon? No, para hindi bias, puro na lang tayo sa sinasabi ng simbahan. No? Sige, sa mga Protestant scholars tayo, mga kapatid, basahin natin ano ang kanilang interpretation sa apoy na yon. O, basahin ko sa inyo. No? Pakita ko sa inyo, ha, mga scholars na ito. Binasa natin ganitong apoy sa 1 Corinthians 3:13-15 kasi parehas lang na apoy yun eh. Basahin ko sa inyo, mga kapatid. No? Ito, 1 Corinthians 3:13, mga kapatid, ang nabasa natin kaganina, of which the work manifest will become the 4 day will disclose, because in fire it is revealed, and of each the work what sort it is, the fire itself will prove. So ito yung apoy na yung nabinasa natin kaganina, nasabi ni St. Paul sa 15, dinikta na natin sa 15, maliligtas pa sa apoy na iyan. 15. Dinikta natin sa 15. Ayan. So, 1 Corinthians 3:15, ito yung apoy na makakaligtas pa sa kanila. No? Will be saved. So, however, as through fire. So, maliligtas pa raw sila pero sa pamamagitan ng apoy. Ano ba yung apoy na yan, mga kapatid? No? Yung apoy na iyan sa Greek is pyros. Nakita nyo na dyan? Pyros. Yan, no? Pyros. Fire. So sa kanyang gematria number 4442, tingnan natin ang explanation ng scholars, Protestant scholars, kung ano itong pyros na ito, anong ibig sabihin ng pyros na yan. Nakita ko sa inyo, mga kapatid, scholar to ng mga Protestante. Sabi nila, yung pyros daw is, ang transliteration niya is pure, no, or pure. Kung parang babasahin mo siya sa English, pure. Meaning, fiery, burning fiery, a primary word. Sabi dito, primary word, fire. O ito lang pinaka primary word niya, fire, mga kapatid. Sabi dito, fire in scripture, fire is often used figuratively, like with the fire of God. Ano yung apoy na yon? Fire of God, which transforms. Nagpapabago yung apoy po na iyon. All it touches into light and likeness with itself. Sabi dito, God's Spirit like a holy fire. Enlightens and purifies. Sino yung ipapurifies?
so that the believers can share more and more in His likeness. Kaya pala tayo sinusunog sa apoy na iyon para maging likeness tayo ni God. Mga kapatid, yung apoy na yon, nagpapalinis sa atin yun para maging katulad tayo ni God. Indeed, the fire of God brings uninterrupted privilege of being transformed. Babaguhin ka ng apoy na yon, which nangyayari by experiencing faith from Him. O mangyayari yon by experiencing faith from Him. Our lives can become true offerings of Him. We obey this imparted faith from God by His power. Dito pa nga, nagustuhan kong explanation dito eh. Kasi ito ay inilarawan daw ito sa paanong paglalarawan. This is illustrated by God's fire burning continuously at the entrance of the tabernacle where the priest made sweet savor offerings. Ay, parang misa. Parang misa ang sinasabi dito. Pero ang kanyang cross reference ay sa Leviticus 6:12-13. Pero ang kanyang illustration parang sa misa nangyayari, mga kapatid, no? So dito tayo sa pinakababa. No? Sabi niya dito, ayan, no? Anong sabi niya dito, mga kapatid? Purification, yung fire na yon. Refinement and reward. Yan ang sabi ng mga Protestant scholars. Purification yung apoy na yon. Fire does not only destroy, no? Hindi daw ito nagdi-destroy na apoy. It also purifies, naglilinis. Oh, bakit hindi dugo ang sinabi ng mga Protestant scholars? Kung dugo lang, di ba? May apoy na paglilinis. Peter compares the testing of faith to gold refined by fire. Even Peter, mga kapatid, kinukumpara niya ang testing of faith to gold. No, pag-refine sa apoy. 1 Peter 1:7, yielding praise of Christ's revelation. Paul explains that believers' works will be revealed with fire. Yung binasa natin, 1 Corinthians 3:13, mga kapatid. So napakalinaw po ang teaching ng simbahan, no? That even scholars, Protestant scholars, cannot deny the truth, mga kapatid, na mayroong apoy na naglilinis. At anong apoy yun? God's fire. Nililinis niya ang tao. Tinawag ng simbahan, final purification bago tayo humarap sa Diyos. Bakit ganon, mga kapatid? Dahil ang kabanalan ng Diyos hindi katulad sa inakala nating kabanalan. Naalala niyo sa Old Testament, nung nagpakita ang Diyos kay Moises, anong sinabi ng Diyos? No? Sa lupa, dito sa earth yun, mga kapatid, lahat ng napuntahan ng Diyos na lugar, nagiging banal yun. O dito pa lang sa lupa yun, ha? Sa lupa pa lang yan. O nung nagpakita sa kay Moises, ano ang sinabi ng Diyos? Moises, tanggalin mo yung sandalyas kasi ang inaapakan mong lupa ay banal. Pinapatanggal ang sandalyas. Even kay Josue, Joshua 5:13-15, nakita ni Joshua ang anghel ng Panginoon, si Yahweh. Ano ang sinabi ni Yahweh kay Josue? Josue, tanggalin mo yung sandalyas kasi ang iyong inaapakan na lupa ay banal. Dito pa lang yan sa lupa, mga kapatid, nagiging banal ang presensya ng Diyos. Bakit pinapatanggal ang sandalyas? Kasi ang sandalyas natin, yan po ang pinaka-throne sa karumihan. Ang Diyos hindi pwedeng mahaluan ng anumang karumihan, kaya pinapatanggal ng Diyos yan. Tandaan mo, mga propeta na yon, bakit pinapatanggal pa? Yun nakuha, yan ang connection yan. Ang kabanalan ng Diyos hindi katulad sa ating inaakala na dahil tayo ay natubos na, parang sa harap ng Diyos okay na tayo. No! Even Isaiah sa kanyang vision, napunta siya sa harap ng Diyos sa langit. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Kasi siya makasalanan. May ginawa pa si Yahweh sa kanya. Papakita ko sa inyo. Isaiah 6:1-7. Basahin natin sa chapter 6:1, 5-7 para hindi na masyadong mahaba. Isaiah 6, no? Pakita ko sa inyo, ha. 1, 5-7, mga kapatid. Ito atong mababasa. Nung taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Nakita ni Isaiah, si Yahweh, literal yan.
ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Sa 5 hanggang 7. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari sa si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Nakita niya na sa harap na siya ni Yahweh. Pero grabe ang ano ni Isaiah sa kanyang sarili kasi makasalanan siya. Ito mga protestante, feeling nila katulad sila ng pagkabanal ng Diyos. Itong mga propeta na to na pinakitaan ng Diyos, hindi basta-basta makalapit, mga kapatid. Anong nangyari sa 6? Pagkatapos may isang siraping sumipit ng baga, kumuha ng baga, mga kapatid, mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Kumuha ng baga doon, no? Sa teaching ng mga church fathers natin, hindi yan ordinaryong baga. Nagbabagang apoy yan, apoy, mga kapatid. Naglilinis yan ng kasalanan. Anong ginawa ng anghel na sirapim? Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon nadampi na ito sa iyong labi, pinatawad ka na at nalinis na ang iyong mga kasalanan. Kita niyo, mga kapatid? Si Isaiah, napaka-humble prophet dahil nakapunta siya sa harap ng Diyos. Alam niyang hindi siya pwedeng humarap sa Diyos kasi ang kabanalan ng Diyos, mga kapatid, grabe. Hindi tayo pwedeng humarap sa Diyos. Kaya ano ang ginawa ng anghel para maging karapat-dapat sa harap ng Diyos? Ang anghel kumuha ng baga, no? Sa Catholic Bible na Douay Rhymes, tinawag yun na live coal. Live, buhay. Ibig sabihin, nagbabagang apoy. Kinuha sa altar ng Diyos, idinampi sa labi ni Isaias. Tapos ano ang sinabi ng anghel? Natanggal na ang iyong mga kasalanan. Ano ang pinatanggal sa kasalanan ni Isaias? Apoy. Yun po ang concept of purgatory. Paglilinis sa ating makasalanan through fire. Mga kapatid, it's very biblical. Hindi lang nila alam. Kasi wala sa kanila ang karunungan, nasa simbahan. Di ba? Again, balikan natin ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Panghuli na natin to. No? Panginoong Jesucristo na mismo nagsabi. Ang sabi niya, everyone, lahat will be purified by fire. Like Isaiah na nakapunta sa harap ng Diyos, pero dahil hindi pa siya karapat-dapat, dahil may kasalanan siya, anong ginawa ng Diyos? Nilinis siya sa pamamagitan ng nagbabagang apoy. Live coal. Sabi ng mga church fathers natin, yung apoy na yon ay naglilinis ng kasalanan. So yun po ang purgatory. Cleansing fire for final purification. Yan lang po, mga kapatid. Maraming salamat at naway marami kayong natutunan.